Assalamualaikum mga Lodi. Ito araw ng Friday, December 15. Mga idol, ito ay mahal na araw. Mga ginagawa natin dito ay mahalaga. Araw ng Friday. Ang mga araw ay pinilian ng Allah. At ang pinakamahalaga sa mga araw ay itong araw ng Friday. Ganon din ang mga buwan. Pinilian ng mga buwan, yung mga month ay napili ng Allah ang araw ng buwan ng Ramadan. So ito mga idol, ang dapat daw natin paramiin dito ay mga zikr, mga salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mga salawat, yun daw ang padamihin natin. Alam mo mga Lodi, ito, dito tayo sa mundo na ito gumagalaw. At bukas makalawa ay lilipat na naman tayo sa another daigdig, another planeta. Yan yung tinatawag na hayatong barzakhiyah. Sabi ng mga ulama, yung buhay sa ilalim ng libingan. At sa totoo lang, yun ang dapat natin paghandaan. Ibig sabihin, huwag tayong magpaubaya sa sarili natin dahil ang pagsisisi ay nasa huli. Pero sandali mga idol, ako ay hihinto dito sa clubhouse. Ito mga Lodi, tayo ay tutuloy sa ating puntahan. Tayo ay pupunta ng BF. At ako ay nag-booking ng dinis dito. Sa Citadilla 9 to 12 mga idol. Yun na nga, ipagpatuloy natin ang ating discussion. Ito mga idol, para tayong nagkukwentuhan. Yun na nga, sinasabi ko, bawat isa sa atin may karapatan gumawa ng mga remembrance sa buhay, mga alaala sa buhay. Ito gumagawa tayo ng mga video at ina-upload sa YouTube. Alhamdulillah mga idol. Ipagpatuloy natin ang ating discussion. Ang buhay ay talagang parang tayo ay dumadaan lang dito sa daigdig na ito. At dapat natin ano ba ito? Dapat natin pangalagahan ang ating babaunin. Kasi kung ano ang maging kapalaran mo sa kabilang buhay, ayon sa iyong mga kagagawaan dito sa mundo na ito. Yun talaga, kung anong ginawa mo dito, yun din ang iyong matatagpuan. Kung ikay naging masama at hindi sumunod sa Panginoon, ito ay iyong makikita.
sa totoo lang, huwag nating hayaan. Huwag nating hayaan ang ating buhay na para bang akala mo'y wala ka nang pupuntahan. Mga idol, dito natin gagawin kung ano ang maging kapalaran mo. Kung ikay mapunta sa impyerno o ikay mapunta sa paraiso. So ang pinakamahalaga yung mga obligasyon natin sa Panginoon, mga obligasyon natin sa Allah, yung mga paliugat, huwag natin yan pabayaan. At plus, gumawa tayo ng mabubuti sa kapwa o sa anumang bagay, kahit sa anong nilalang, maging mabuti tayo. Hindi lang sa tao, maging sa hayop. Mga idol, ang buhay ay napakaiksi talaga. Kaya habang tayo ay nandito, mag-impok tayo, mag-ipon tayo ng mga babaonin talaga. Yan ang wag natin kalimutan. Dahil kung anong ginawa mo dito, yun na nga ang iyong igagawad sa iyo. Kung nakayanan ng tao ang CCTV, mga recorder, how much more ang Panginoon. Nandyan yung kiraman katibin. Bukod doon, batid ng Allah ang lahat ng ating ginagawa. Batid ng Diyos. Maliit na nilalang na nabubuhay sa ilalim ng lupa, ilalim ng karagatan. Yan ay batid ng Diyos, sa totoo lang. May kasabihan nga noong panahon ni Prophet Musa alayhi salatu wassalam, yung ano ba ito, nabiak na bato na may nilalang pa. Masya Allah. At binibigyan pa ng tostinto. Pinapakain pa ng Allah yung isang nilalang, tataro, yung parang uod. Allahu Akbar. Ang Panginoon ay provided talaga. Siya ang makapangyarihan sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya itong pangyari sa mundo, dapat tayo talaga magtiis, magtimpi, sabar. Dahil sa totoo lang, doon tayo mamumuhay na walang hangganan. Ang kamatayan ay iisa lang. After tayo ay mamatay at buhay muli, at hindi na tayo mamamatay muli. Yun ang totoo. Mga idol, wag tayo, saglit lang tayo talaga sa mundo na ito. Para bang pinadaan lang tayo dito at para gumawa ng mga dadalhin natin sa kabilang buhay. Yun talaga ang totoo. Mga idol, ito araw ng Friday. December 16, 2023. Kapag ito ay lumipas, ito ay hindi na babalik. Masya Allah, hindi pa nabuksan ang ating shop. Mga idol, papasok na tayo sa Paranaque. Ito Las Piñas, itong sa likod, itong security, nakapasok na tayo ng Paranaque boundary yun. At ito tayo ay liliko dito sa Aguirre Avenue.
At dito nag-aantay ang ating kaibigan na si Bogs. Dito nag-aantay sa may barber shop. Titingnan natin yung ating pinalaundry. Yan na namin yung titisya. Sobra dulan. Dulan, sobra pa dulan. Ito mga lodi, tayo ay papunta ng Paranaque. Siguro magpalipas oras kami sa may McDonald, President Avenue. Dahil masyado maaga mga lodi. Yun na nga, ipagpatuloy natin ang ating ano ba ito? Everyday diary. Kunting ano ba ito? Kuwentuhan. Yun na nga, ang mundo ay talagang saglit lang, yung mga tao daw na kahit gaano man katagal dito sa mundo na ito, magkaedad ka pa ng 90, talagang pag tinanong ka pa ay para bang hindi ka pa nagsawa sa daigdig na ito. Walang tao na nagsawa dito sa mundo. May ilan lang, may mga narinig ako na sabi, bakit hindi pa ako namamatay? Allahu Akbar. Pero bihira yung ganon. Bihira yung ganon. Siguro yung mga dumadanas ng paghihirap, yung mga puno ng problema, may mga ganon sitwasyon na sabi, bakit hindi pa ako namamatay? Yung may nakaratay sa higaan na parabang akalay pag namatay nakapahinga. Sa totoo lang mga idol, lalo tayo mahihirapan kapag wala ang awa ng Allah sa atin. Pag wala ang habag ng Panginoon sa atin, hindi tayo makapahinga dahil may tinatawag na kaparusahan. May tinatawag na kaparusahan sa ilalim ng libingan. May kaparusahan sa ano ba ito? Yung tayo ay maghinangol, sarakal maut in Muslim, sarakal maut. May kaparusahan rin dyan. At may kaparusahan din sa ilalim ng libingan. Kaya yon ang hingin natin sa Allah na hindi tayo maparusahan. Pwede tayo patulugin ng Allah na parabang kapag dumating ang araw ng paghukom ay parang sa pamamagitan lang ng dalawang wakto, dalawang prayer, like Fajar, Subo, yung alas 5 prayer at saka alas 12 prayer. Ganun lang katagal. O katulad ng ano ba ito, 12 o'clock na prayer at saka 3 o'clock na prayer. Pwede tayo linlangin, pwede tayo libangin ng Allah na hindi natin maramdaman. Yun ang hingiin natin sa Allah, na hindi natin maramdaman ang kaparusahan sa ilalim ng libingan. Hindi natin alam gaano tayo katagal dyan. Masya Allah, ya Allah, patawarin mo kami, ya Allah. Sa totoo lang, hinalimbawan ng Allah sa mga binata na lumayas sa kanilang bayan.
At sila ay nakatulog sa kuiba. Na sila ay magising at ang isa sa kanila ay inutusan ng Allah. Inutusan ng kanilang kasamahan na bumili ng pagkain sa proper, sa syudad. At noong siya ay bumibili ng pagkain, ay walang tatanggap sa kanilang pera. Nang dahil lumang-luma na ang kanilang pera. Umabot ng 300 years. Biro mo, hindi nila naramdaman kung gaano sila katagal. Ang Allah ay makapangyarihan. Ganon din siya isang tao na nakatulog ng 100 years at nang siya ay magising ay mainit pa ang kanyang baon. Pero nakita niya yung kanyang kamilyo, yung kanyang sinasakyan na ipalagay mo kabayo o himaro at lansag na kalansay na. At pinakita ng Allah sa kanyang mata, paano binuhay ng Allah, paano ano ba ito, na balot ng laman. Allahu Akbar, ya Allah, patawarin mo kami, ya Allah, para makapaniwala ang isang tao. Si Eusebio to, si Eusebio. Yan, kung talagang true story yan, nasa Quran yan. Ibinahagi, kinuwento ng Allah kay Muhammad, sa pamamagitan ng Quran. Kung paano binuhay ng Allah, ganon. Ganon tayo bubuhay ng Allah, walang mahirap sa Kanya. Kaya mga idol, huwag tayo magbaon ng mga kasalanan. Huwag tayo magbaon. Hingin natin sa Kanya na bago tayo lumisan sa daigdig na ito, ay yung araw na tayo ay napatawad niya. Lahat tayo nagkakasala talaga. Walang perpekto dito sa mundo. Tayo ay tao lamang na nagkakamali talaga. Pero huwag natin pabayaan ang ating sarili, yung mga paghingi ng kapatawaran sa Kanya, yung istighfar. Lagi tayo manalangin sa Kanya na tayo ay mapatawad bago tayo niya kunin, bago tayo lumisan sa mundo na ito, ay tayo ay napatawad ng Allah. Dahil sa totoo lang, pag tayo ay bumalik sa Kanya at tayo ay hindi pa niya napatawad, walang pagsisisi sa kabilang buhay, walang pagtatawbat. Hindi ka na pwede magtawbat doon sa kabilang buhay. Dito tayo, habang tayo ay nabubuhay, dito tayo magtawbat, dito sa mundo na ito. Hindi tayo pwede magtawbat doon sa kabilang buhay. Mga lodi, sa totoo lang, ang sabi, ang pinakamatalinong tao daw, ayon sa prophet, ayon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalinong tao ay yung tao na pinaghahandaan niya yung kanyang buhay sa pangalawang buhay. Yun daw ang pinakamatalino. Hindi nabanggit ng prophet, hindi niya nabanggit na pag ikay nakaipo ng isang bundok na ginto ay ikay matalino, o isang isang tambak na pera. Dahil mga nagdaan yan, nangyari yan. Si Caron talagang ayon sa kwento 100 na kamilyo, yung susi lang, nabibigatan pa yung mga kamilyo sa kanyang susi. Yung susi lang na magbubukas sa kanyang kayamanan ay 100 na kamilyo. Wala pang nagkaroon ng kayamanan dito sa mundo ng ganun. Siguro, mashallah. So lahat ng bagay talaga ay may halimbawa sa Quran. Lahat ng bagay, katulad ng kapangyarihan, may halimbawa sa Quran. Yung kapangyarihan ni Pharaoh, talagang wala pang nakagaya siguro. Pero nang dahil tinalikuran niya ang
pag-alaala sa Panginoon, hindi rin nagtagumpay. Ganon din si Karon, yung pinakamayaman na nilikha ng Panginoon, nang dahil wala sa kanya ang alaala, wala sa kanya ang sa Panginoon, hindi rin siya nagtagumpay. So lahat ng mga ay may halimbawa sa Quran. Ganon din yung mga tao na sumuway sa kaniyang magulang, ganon din si Nabiul Anoch, yung kaniyang pamilya hindi naniwala ng ganon. Talaga may halimbawa sa Quran. Kaya tayo ay nagpapaalaala na lang, tayo ay nagpapaabot, at nasa kanila kung maniwala sila o hindi, dahil hindi na panahon na tayo ay magparusa sa ating mga pamilya, sa anak. Sige na kaki ini. Yeah. Ito mga idol, tayo ay nasa McDonald. Ito, alhamdulillah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum mga idol. Thank you talaga sa inyo. Sana makuha na ng aral ang ating kunting kwento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.